Isinama kasi niya ako noon minsan nang walang mapag-iwanan ito sa akin. Siya lang kasi ang bukod tanging nagtataguyod sa akin noon. Dahil dalaga pa lang raw siya, ay napariwara na ang buhay niya. Anak nga pala ako ni Mama sa pagkadalaga. At hindi daw niya alam kung sino talaga ang nakabuntis sa kanya. Dahil kasalukuyan siyang nagtatrabaho noon sa isang bar. Kaya dahil doon ay mag-isa lang niya akong pinalaki. Sapagkat wala daw siyang idea kung sino ba talaga ang totoo kong ama. Ganun pa man, hindi ko naman pinagsisisihan na siya ang aking naging ina. Sapagkat alam kong ginawa niya ang lahat para mabuhay niya ako. At kahit ganun pa ang klase ng trabaho ni Mama, ay hindi ko ito ikinakahiya. Dahil iyon ang pinagkukunan namin ng pagkain sa araw-araw. Ngunit nang magkaisip na ako, ay doon ko palang unti-unting naintindihan na hindi pala ganun kadali ang trabaho niya. Lalo na nang makita ko siyang sumasayaw sa isang stage na punong-puno ng mga kumukutitap na ilaw. Halos madurog nga rin noon ang puso ko nang masaksihan ko kung paano siya bastusin ng mga lalaking sinasayawan niya. At kung may magagawa nga lang ako para alisin siya sa lugar na yon, ay ginawa ko na. Pero nung mga sandaling yon, ay pakainin pa ako ni Mama. Kaya naman, sinabi ko nun sa sarili ko na mag-aaral akong mabuti. Para kapag nakatapos na ako, ay maialis ko na rin siya sa madilim na lugar na yon. Kaya naman, para hindi na rin ni Mama masyadong isipin ang pag-aaral ko, ay napagdesisyonan ko na magtrabaho habang pumapasok sa eskwelahan. Nang sa ganon, ay hindi ako masyadong maging pabigat sa kanya. Pero nung una, ay tutol ito sa gagawin ko sanang yon. Dahil baka raw mapabayaan ko lang ang aking pag-aaral. Ngunit nang sabihin ko sa kanya na pa-extra-extra lang naman ako sa papasukan ko, ay sa huli, pumayag na rin siya. Basta, Limuel, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo ha. Gusto ko, kahit ganito lang ang buhay natin, maiba naman ang kapalaran mo. Pahayag sa akin nun ni Mama. Opo, Ma. Pangako ko po sa inyo yan. Magtatapos po ako kahit anong mangyari. Anya ko naman sa kanya. Pagkatapos naman naming mag-usap na mag-ina, ay pumunta na ako sa talyer na pag-e-ekstrahan ko. Pumayag naman ang may-ari na tuwing Sabado at Linggo lang ako papasok doon. Dahil iyon lang ang bakanting araw ko sa eskwelahan. Kaya naman tuwing araw na yon ay maaga akong umaalis ng bahay para pumasok sa talyer. Pero syempre, bago umalis ay pinagluluto ko muna si Mama ng umagahan niya. Para pagdating nito ay may pagkain na siya. Umaga na kasi ito palagi kung dumating. Kung kaya't halos hindi na rin kami nito nagkikita. Pagdating kasi niya sa bahay ay matutulog lang siya. At pagising naman nito ay konting oras lang ang ipapahinga at saka papasok. Sa totoo lang ay naaawa ako kay Mama dahil kailangan pa niyang mamasukan ng ganon. Wala rin naman daw kasi siyang choice dahil iyon lang ang trabahong tumanggap sa kanya. Hindi daw kasi siya nakapagtapos ng elementarya dahil mahirap lang ang pamilya nila. At imbes na pag-aralin daw siya noon ng mga magulang niya, ay mas ninais pa ng mga ito na pagtrabahuhin siya. Balak pa nga raw ng mga ito na ibenta siya sa isang matandang mayaman. Kaya nang malaman daw niya yon, ay naglayas na siya sa kanila at piniling sumama sa kapitbahay nila
para mamasukan dito sa Maynila. Ngunit ang inaakala daw niyang pangako nito na magiging maganda ang buhay niya rito ay hindi pala raw yun totoo. Dahil mas naging madilim at masalimuot lang raw ang naging buhay niya. Kumbaga ba kinailangan na niyang kumapit sa patalim para lang mabuhay. At iyon ay ang pagbebenta nga niya ng kanyang katawan. Habang kwinikwento sa akin yun ni Mama, ay para bang nadudurog ang puso ko. Gustuhin ko man kasi itong paalisin na sa trabaho niya, ay ayaw naman nito. Dahil iyon lang raw ang paraan para mapagtapos niya ako. Kaya naman kahit mabigat sa loob ko ang makitang ganon ang sitwasyon niya, pikit mata ko na lang iyong hinayaan. Tutal naman ay nakikita kong tila masaya rin si Mama sa trabaho niya. Lalo na nang dumating sa buhay niya si Efren. Sa totoo lang ay hindi ko nga nun inaasahan na magkakaroon pa si Mama ng karelasyon. Dahil sa trabaho niyang yun, ay alam kong mahihirapan siyang makahanap ng lalaking totoo sa kanya. Kaya nga nang ipakilala nito si Efren bilang nobyo niya, ay talaga namang natuwa ako. Sapagkat kahit papano ay may mag-aalaga na sa kanya. Mabait naman si Efren, at ayon dito ay biyudo na raw ito. Nakilala siya ni Mama sa bar na pinagtatrabahuhan niya. Hanggang sa ligawan na raw siya doon ng lalaki. Medyo mas bata nga lang ito kay Mama. Ngunit hindi yun naging hadlang para mahulog ang loob niya rito. Kaya naman nang ibalita sa akin yun ng aking ina, ay hindi na rin ako humadlang pa sa pag-iibigan nila. Dahil ang mahalaga lang sa akin ay mahal talaga nila ang isa't isa. Gusto ko rin naman kasi kahit papano ay maging masaya si Mama. At ang kasiyahang iyon ay alam kong matatagpuan lang niya sa ibang lalaki. Yun nga lang, ang naging kapalit naman noon ay ang unti-unti niyang pagkawalan ng oras sa akin. Hanggang sa maramdaman ko na nga lang na para bang palagi na lang akong mag-isa. Mabilis na lumipas ang araw, linggo at buwan. Simula naman nang makarelasyon ni Mama si Efren, ay sa bahay na namin ito tumira. Ngunit ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit hindi pa humihinto si Mama sa kanyang trabaho. Ang sabi kasi sa akin ni Efren ay may trabaho naman siya. Kaya nga araw-araw itong umaalis ng bahay. Pero bakit hindi pa nito pinaaalis si Mama sa bar kung may trabaho talaga siya? Kaya naman, iyon ang naging palaisipan sa akin. Noon, akala ko na kapag nagkaroon na ng karelasyon si Mama, ay mas magiging maligaya ito. Ngunit mali pala ako. Dahil simula nang maging karelasyon niya si Efren, ay mas naging mahirap ang buhay niya. Wala akong kamalay-malay noon na sa tuwing ayaw magpapasiping sa kanya ni Mama, ay binubugbog ito ni Efren. At ang masakit pa doon, ay kailangan pa nitong mag-uwi ng ibang babae sa bahay para lang may ibang makalaro ng apoy. Hindi ko naman alam noon kung alam ba talaga ni Mama ang pinaggagawa ni Efren. Sapagkat wala naman kasing binabanggit si Mama tungkol sa mga nangyayari sa kanila. Marahil ay nahihiya siguro ito sa akin. Dahil alam niyang hindi ko kukonsintihin ang kagaguhang iyon ni Efren. Mabuti na nga lang ay kusang nahuli ko si Efren. Ngunit nang komprontahin ko ito, ay para bang ako pa ang napahiya. Isang gabi,
Habang ako ay nag-aaral sa aking kwarto, nang makarinig ako ng mga tila ingay sa kwarto nila mama. Noong una ay hindi ko iyon pinansin. Dahil naisip ko na baka si Efren at si mama lang yon. Sa tuwing naglalaro kasi sila ng apoy, ay rinig na rinig ko ang pag-ungol ni mama. Dahil manipis na plywood lang ang harang ng kwarto namin. Ngunit ng mga sandaling yon ay para bang iba ang pakiramdam ko. Lalo na nang makarinig ako ng tila ibang boses. Bilisan mo na, Efren. Sabik na ako eh. Rinig kong sabi ng babae. Oo, heto na. Sandali na lang at sasabog na. Anya naman ni Efren na ikinakunot ng noo ko. Dahil naman sa aking narinig na yon, ay hindi na ako nakapag-focus pa sa pag-aaral. Hindi ko na nga nun napigilan pa ang aking sarili dahil malakas ang kutob ko na may ibang babaeng kasama si Efren. Kaya naman bago pa maganap sa kanila ang lahat, ay mabilis ko na itong sinugod. At halos kilabutan naman ako nang makita ang kanilang ginagawa. Halos lahat kami ay nagulat dahil sa biglaan kong pagbukas ng pinto nila mama. Pero ako ang mas pinakanagulat dahil hindi ko akalain na gagawin nila ang bagay na yon. Mayroon ngang ibang babae sa loob ng kwarto nila mama. Pero alam iyon ng aking ina dahil kasama siya mismo sa milagrong ginagawa nila. Bigla naman ako nung kinilabutan dahil sa aking nasaksihan. Kaya dali-dali akong lumabas ng kanilang kwarto at nagtungo sa aking silid. Hindi naman nagtagal ay narinig kong kumakatok na si mama sa aking pinto. At nang pagbuksan ko ito, ay doon na niya ipinaliwanag sa akin ang lahat. Pero ma, okay lang sa'yo yon? Paano mo nasisikmura yon? Tanong ko dito. Sa klase ng trabaho namin anak, sanay na kami sa ganong laro. Pahayag sa akin ito. Hindi naman ako nakaimik pa. Dahil kahit ano pang sabihin ko ay may katwiran ito. Kaya naman nanahimik na lang ako at inunawa kung ano man ang gusto nilang gawin. Subalit kinabukasan ay nadatnan ko na namang may kasamang babae si mama. At sa tingin ko ay parang kasing edad ko lang ito. Umiinom sila ng alak habang nagkakantahan. Nang makita naman ako ni mama, ay pilit ako nitong niyaya sa tabi niya at ipinakilala sa babae. Pinagbigyan ko naman sila, kahit pa ang totoo ay first time ko noon uminom. Kaya naman, nasamid pa ako nang unang lagukin ko ang alak at hindi ko inaasahan na pagtatawanan nila ako. Ganun pa man, ipinagtanggol din naman ako dito ni mama at sinabing, virgin pa kasi tong anak ko. Kita mo naman, 18 na, never in touch pa rin. Anya ni mama na hindi ko alam kung matutuwa o maiinis pa. Ganun ba, mother? Yan ang masarap. Wala pang karanasan. Gusto mo ba ako ang buminyag sa kanya? Kulat ko namang sabi ng kasama ni mama. Wala naman akong narinig na kasagutan kay mama. Pero nung gabing iyon ay tila ba nalasing ako dahil hindi ko na namalayan ang mga nangyari. Basta naramdaman ko na lang na parang may naglalaro sa aking kaligayahan habang hinahalikan ako nito sa aking pisngi. Akala ko nga noon ay nananaginip lang ako.
Pero nang pagdilat ko, ay nakita kong nasa harapan ko na ang babaeng kainuman namin ni Mama, habang nakatambad sa akin ang walang saplot nitong katawan. "Anong ginagawa mo rito?" Gulat kong tanong sa kanya. "Nandito ko para paligayahin ka. Huwag kang mag-alala, nagpaalam na ako kay Mother." Tugon naman ito na ang tinutukoy ay si Mama. "Ano?" Anas ko rito at aktong tatayo na sana ako. Ngunit mabilis naman ako nitong napigilan. Bigla ako nitong hinila sa kama, dahilan para mapahiga muli ako. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa aking labi, habang hinihimas ang aking kaligayahan. Para namang nanlambot ako sa ginawa nito, at halos nag-init ang buo kong katawan. Lalo na nang hindi ko inaasahan na isusubo niya ang aking kaligayahan. Sobra talaga akong nasarapan sa ginawa niyang yon. At first time ko lang maramdaman ang sensasyong iyon. Kaya naman, wala na akong lakas pa para pigilan ito. Hanggang sa tuluyan na nga akong naanod ng mainit na sensasyong iyon. Nang mga sandaling yon ay pinatikim sa akin ni Lenny kung ano ba ang sarap ng paglalaro ng apoy. At aaminin ko sa aking sarili na talaga namang nagustuhan ko yon. Lalo na nang hindi ko na napigilan ang init na aking nararamdaman nang ipaabot na sa akin ni Lenny ang kanyang kalangitan. Halos hindi ko nga rin nun mabilang kung nakailang rounds ba kami. Kaya naman, nang matapos ay pareho kami nitong lupaypay. Hanggang sa hindi ko na lang din namalayan pa na magkayakap na kaming nakatulog nito. Pagkagising ko naman ay wala na sa tabi ko si Lenny. Kung kaya't agad ko itong hinanap kay Mama. Sinabi naman nitong maaga raw itong umalis dahil kailangan pa nitong pumasok sa eskwelahan. Nagulat naman ako sa sinabing yun ni Mama dahil hindi ko akalain na kahit pala ganon ang trabaho nito ay nag-aaral pa rin siya. Bukod doon ay kahit ganon daw ang buhay nila ay hindi pa rin daw ito tumitigil na mangarap. Sa nalaman ko namang yon ay napahanga tuloy ako kay Lenny sapagkat naunawaan ko ang kanyang sitwasyon. Hinaling ko naman nun kay Mama na ligawan ko ito at buong puso naman niya akong pinagbigyan. At kahit ganun rin ang trabaho ni Lenny sa kanya ay hindi niya ako nagawang tutulan. Bagkos ay sinuportahan pa niya kami. Nang sagutin naman ako ni Lenny, ay nag-live-in na rin kami nito sa aming bahay. Pero kahit na ganun, ay nagpatuloy pa rin kami nito sa aming pag-aaral. Pinaalis ko naman na ito sa kanilang trabaho. At masaya ko na sabay sila ni Mama na nag-resign doon. Pilit na rin kasi siyang pinaalis doon ni Efren dahil may permanente na raw itong trabaho. Samantalang ako naman ay medyo malaki-laki na rin ang kinikita ko sa talyer. Dahil simula nang magkolehiyo ako, ay mas marami akong naging oras doon. Kaya simula nun, ay pinagtinda na lang namin ni Efren sila Mama at Lenny sa palengke. At sa simpleng buhay namin yun, ay masasabi kong napaligaya talaga ako ni Mama. Dahil bukod sa suporta at pagmamahal na ibinigay niya sa akin, siya rin ang naging dahilan para matagpuan ko ang babaeng tunay kong minamahal ngayon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Limuel.